To. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin ng good morning. Wow, nako naman. Parang pagkatapos ng 3 araw, sa wakas, nabati rin natin ng isa't isa ng good morning dahil lagi na lang good evening. Good morning naman tayo, no? Alam mo ninyo kagabi, kinakwento ko nga kay Tito Ronald kanina, kagabi ho, napakalakas ng ulan. Buhos talaga. Kaya panay ang labas ko, sabi ko, Panginoon, kami ba'y tutuloy bukas o hindi? Kaya na ako'y nag-iisip na ng plan B, plan C, hanggang kung anong plan pa. Pero ngayong umaga pagising, salamat sa Diyos, maganda ang panahon natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Kaya siguro dapat ko na hong itong huwag masyadong patagalin at baka ulanin pa tayo. Baka sabi ni Lord, ikaw tagal-tagal mo kanina Ang ganda na ng panahon. At kayo ay sinasamahan ng ating mahal na ina. Na kaya kami nasabi ko, ano kaya susuotin ko dahil Marian ngayon? Ang MBNG kagabi ay nagpalit na ng ating mantel at nagpalit na ng pwesto ang magnanay. Sabi nung anak, Ma, ikaw naman, no? Kaya siya naman ang nandito sa ating harapan, ang kalinis-tinisang puso ng ating mahal na ina. Dati-dati, ang tawag natin dyan, twin hearts. No, twin hearts. Pero yan ay itinama ng ating simbahan, hindi kambal ang kanilang puso. 2 puso itong nagmamahalan. Lagi natin naririnig, no? Ang pagmamahal ng ina, ang pagmamahal ng anak, ang pagmamahal ng kapatid, ang pagmamahal ng magulang. Ngayon, ating pagnilayan ang pagmamahalan nilang dalawa. Hindi lang pag-ibig ng isa, kundi ang pag-ibig sa isa't isa. At yun ang ating pagnilayan. Hindi lang anong klaseng pag-ibig, anong klaseng puso meron ng isa, kundi anong uri ng pagmamahalan mayroon sila. Na dapat nating taglayin din. Ang tanong natin ay, paano ba tayo nagmamahalan? Paano tayo nag-iibigan? Kaya nga, we do not just pray for each other, we pray together. Huwag nyo lang pinagdadasal ang isa't isa. Magdasal kayo ng magkasama. At sa araw na ito, kanina sabi ko, ano kaya susuotin ko? Itong aking sinuot na stola, ito po ay hand paint ni Jeffrey Caturia, isang sikat na tagagawa ng mga damit, ng mga imahen. Ito'y binigay niya sa akin nung kasagsagan ng pandemya. Kaya sa babang bahagi ng stolang ito, makikita ninyo yung mga frontliners na pininta niya. At kung meron mang pinakamagandang panahon, kahit na pinakamasaklap na panahon, sa kasaysayan ng mundo, ay itong panahon ng pandemya. No, hindi po biyaya ang pandemya. Kung minsan tayo, kapag may problema, masyado nating hina-highlight ang problema. Masyado nating iniisip ang problema. Kaya nga, ngayon, Misa para sa mga may sakit. Ito lagi kong pinapaalala. Kapag tayo nagkakasakit, kapag tayo nagkakaroon ng karamdaman, huwag natin lagi sinasabi na, alam ko, Lord, binigay mo ang sakit na ito. Ano? Si Lord ang nagbigay ng sakit mo? Sino bang kumain ng taba? Sino bang uminom ng uminom? Sino bang hindi umiinom ng maintenance niya? Sino ba itong tumira ng tsokolate ng marami? Di ba ikaw? Tapos sasabihin mo, Lord, binigay mo ang sakit na ito. Ano ba yun? Bakit binisisi mo si Lord sa pagkakasakit mo? Sino ba ang hindi nag-ingat sa paligid? Hindi ba tayo rin? Sino ang nagpabaya sa ating katawan? Kaya nga, sabihin natin, nagugulat tayo, bakit nagkaroon siya ng cancer of the lungs? Hindi naman siya naninigarilyo. Yung kapatid mo, yung magaling mong kapitbahay, na ginagawa kang manok sa pagbuga ng kanyang sigarilyo. Wala tayong pakialam sa isa't isa. Kaya nung panahon ng pandemya, hindi biyaya yun. Pero maraming naging biyaya
nung panahon ng pandemya. Lalong-lalo ng ating mga frontliners. Dito, binuhay muli ang kakayahan nating magmalasakit sa isa't isa. Ang kakayahan nating makaalala sa isa't isa. Grabe noon. Kahapon galing akong Quiapo. Hindi naman First Friday. 4:00 pa lang pauwi na ako dito. Grabe, ang dami ng tao sa LRT. Sabi ko, patay tayo dito. Maiipit na naman tayo nito. Ako kabisado ko na kapag dahil ilang estasyon lang naman, Carriedo, Central, UN, Pedro Hill, Quirino. Mabilis lang Kaya hindi ako pumapasok sa loob. Huwag niyo akong isusumbong dun sa driver na sinasabing pumasok sa loob. Doon lang ako sa pinto. Kasi kawawa pag nagsigsig ka na. Nung panahon ng pandemya, sabi ko, madali lang dito. Umubo ka, luluwag yan. Nung panahon ng pandemya, bumahin ka lang, talisan lahat, takbuhan lahat. Takot na takot tayo magkasakit, pero wala tayong pakialam magmalasakit. Hindi mo na inisip yung kapakanan din ng iba, yung damdamin din ng iba. Kaya ito ang paalala sa atin ng pagdiriwang na ito, kung paano nagmahalan ang magnanay na ito. Hindi ito twin hearts, ito'y two hearts. Ganon din ang paalala sa atin, kahit magkakaiba tayo. Ang puso natin, iba-iba ang dala. May mga pusong punong-puno ng kagalakan ngayon. May mga pusong punong-puno ng pangamba. May mga pusong punong-puno ng takot. May mga pusong napapagod na. Pero sa kabila ng pagkakaiba-ibang pinagdadaanan ng mga pusong ito, marunong pa rin silang magmahalan. Kaya nga sa ating ibanghelyong narinig, ito yung sobrang kaba ng isang ina dahil nawala ang kanyang anak sa kanyang paningin. Sa dami ba naman ho ng nangyayaring hindi maganda sa paligid natin ngayon? Aalis yung anak mo, ang lusog-lusog, ang saya-saya, mababalitaan mo na sagasaan. Pinagtulungan. Kaya gano'n na lamang ang takot ng mga nanay, lalo na kapag umaalis ang anak. Sa totoo lang ho, dati-dati isa ako, siguro kayo rin, isa tayo sa mga anak noon na hindi natin maintindihan ng magulang natin. Sobrang higpit. Pag may mga batang lumalapit sa akin, nagsusumbong, grabe father yung tatay ko, yung nanay ko pag umuwi ako sa gabi, parang Armalite ang bibig. Galit na galit. Sabi ko, bakit? Pag umuwi pa ako ng gabi na, ang tanong ko lang naman, bakit kasi gabi, madaling araw ka na umuwi, tanod ka ba? Ngayong matatanda na tayo, at napapanood na natin itong mga nangyayari sa bansa at sa paligid natin, now I know. Na kapag lumalabas ang isang anak ng pintuan ng bahay, ganun na lamang ang kabog ng puso ng isang magulang, lalo na ng isang ina. Kapag nawawala na tayo sa paningin nila, dahil natatakot siya na baka hindi ka na bumalik. Baka hindi ka na niya ulit makita. Hindi lang sa mga nangyayari sa paligid, kundi sa mga pinaggagawa mo. And Mary kept everything in her heart. Ganun kalinis ang puso ni Maria. Ipinagpa sa Diyos niya. Panginoon, ikaw na pong bahala. Tandaan natin, nagsimula ang bukasyon ni Maria nang nagtiwala siya sa Diyos. Maraming beses sa buhay natin, hindi natin maunawaan, bakit ako ang nagkasakit? Bakit sa akin nangyari ito? Bakit ang anak ko pa? Bakit ang asawa ko pa? Ang bait-bait. Ang daming tambay, ang daming manginginom. Itong asawa ko ang tinutino. Bakit nanay ko pa? Bakit sa tatay ko pa? Bakit
sa amin pa. Huwag nating kakalimutan ang puso ni Maria. Ang pusong naniniwala, ang pusong nagtitiwala. Na Panginoon, ikaw na pong bahala. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Kaya sa pagpatuloy ng ating misa, mga kapatid, huwag natin kakalimutan na ang bawat misa ay misa ng pagpapagaling. Every Mass is a healing Mass. Hindi lang ng sakit ng katawan, kundi higit sa lahat ng kahinaan ng kalooban. Na sana sa bawat misang ipinagdiriwang natin, katulad ni Maria, kasama si Maria, nagtitiwala tayo na sa natatanging paraan, kapangyarihan at kabutihan ng Diyos, ang lahat ng ito ay magiging maayos. Mary, our Mother, teach us, bring us closer to your Son, Jesus. Amen.